Praise the Lord. So, napakaganda po ng binahagi ng ating mga kapatid na si Sister Ina at si Sister Jaira Manipon. Ang topic nila ay about sa ang tunay na regalo ng Pasko, di ba? Which is Jesus Christ. At kung ikaw ay tunay na tumanggap na sa ating Panginoon at napahalagaan mo mga regalong ito, dapat nandoon na hindi ka na nakikiayon sa mundong ito. So, related sa kanilang shinare na dapat hindi tayo makiayon sa mundong ito, ano ba yung mga dapat natin gawin para patuloy na tayo maging karapat-dapat sa ating Panginoon? Itong aking topic ay para sa lahat, dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat isa na tayong mga Pilipino ay mahilig talaga sa mga biro na hindi magaganda, sa mga salita na hindi natin kayang kontrolin. So, pinamagatan ko siyang watch your words. So, minsan, diba, hindi lamang ito sa Kristiyano, kundi sa lahat ng tao. Minsan sa buhay natin ay meron tayong mga nasasabi o minsan hindi natin maiwasan na nakakapanakit tayo ng ibang tao sa pamamagitan ng ating pananalita. So, minsan nakala natin na biro lang ito or para sa atin, wala lang. Pero para sa ibang tao pala, ay nakakasakit na tayo. Diba? Akala natin, gusto nila, yung mga naririnig nila, pero yung mga sinasabi pala natin ay below the belt na. So, hindi natin kayang kontrolin o minsan hindi natin napipigilan yung mga lumalabas sa bibig natin. So, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia na iwasan natin gawin para tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon? So, sabi nga po sa Proverbs 12 verse 18, ito pong sabi sa English that speaking recklessly is like the thrust of a sword, but the words of the wise bring healing. So, sa Tagalog po, sa Kawikaan, chapter 12, verse 18, ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin, ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. Hindi po ba't napakaganda po ng sinabi ng ating Panginoong Diyos? Ng verse na ito, na ang pabigla-biglang salita daw ay nakakasugat ng damdamin. So, kapag hindi mo pala iniisip yung mga dapat mong sabihin sa isang tao, pwede siyang humantong sa dalawa. Either magbigay siya ng healing or magbigay siya ng kasakitan sa damdamin ng isang tao. So, katulad nga ito ng mga kaibigan po ni Job. Diba? Sa Biblia, nung siya ay nakakaranas ng kasakitan, ng kahirapan, sa halip na encouragement, yung sinasabi sa kanya ng mga kaibigan niya. So, ano pa yung mga sinabi nila, di ba? Ito sa Job 19 verse 1 and 2. Akin pong babasahin sa inyo sa Job 19 verse 1 and 2, na sa halip, sabi dito, sa halip na encouragement yung marinig niya, ay ito yung mga sinasabi nila sa kanya. Okay? Job 19 verse 1 and 2, muling sumagot si Job, hanggang kailan ninyo ako pahihirapan at sasaktan sa mga sinasabi ninyo? Paulit-ulit nyo akong iniinsulto. Hindi na kayo nahiya sa mga ginagawa ninyo sa akin. So, nandun din pala, naakala natin, sa mga panahon natin, ngayon lang tayo nakakapanakit ng damdamin ng isang tao. Yun pala, maging sa panahon din ni Job. Diba? Nasa halip sana natulungan siya sa pamamagitan ng mga words of encouragement or kahit sabihin man lang ng mga kaibigan niya na narito kami or para mag-bring healing yung mga words na yon, nandoon na mas iniinsulto pa nila na hindi totoo yung Diyos mo, hindi ka tinutulungan. Diba? So, katulad na lang sabihin natin sa example na ito, meron akong hawak na alcohol ngayon. So, sa alcohol na ito, kapag inilagay ko ito lahat sa kamay ko at sobra, hindi ko na siya kayang ibalik, di ba? Dahil itatapon na ito at hindi na siya pwedeng gamitin. So, katulad din ito, ang lahat ng lumalabas sa ating mga bibig ay hindi na natin pwedeng maibalik ulit sa bibig natin. Diba? Kapag may sinabi tayong pangit o hindi karapat-dapat sa isang tao na to, nasaktan natin siya, hindi na natin siya pwedeng kunin, ibalik natin sa bibig natin. Hindi ba? Kung kumakain nga po tayo, diba? Kapag may kinain tayo at inilabas ito sa ating bibig,
anong gagawin natin? Hindi na natin yun kakainin ulit. Kakain ulit tayo ng panibago kasi ayaw na natin yun dahil madumi na at minsan sinasabi pa natin na medyo nakakadiri na, di ba? So, dahil nailuwan na natin ito, hindi na natin siya ibabalik ulit. Ganun din po sa mga salita na ating sinasabi. So, we have to always watch our words. But before natin ito sabihin sa ibang tao, nandoon na pinag-iisipan natin itong mabuti at nandoon yung pag-control natin sa mga dapat natin sabihin. So, kung ano man po yung lumalabas sa bibig natin, ay pwede itong makapagpagaling ng damdamin ng isang tao kung siya man ay may pinagdaraanan, kung siya man ay malungkot, feeling lonely, o kaya meron din namang mga pananalita na pwede itong mag-break ng mga relasyon, pwede itong magkaroon ng hidwaan, at maaari itong hindi magkaroon ng pagpapatawaran. Diba? Tignan natin na sa pamamagitan lang ng salita na yon, pwedeng hindi makapagpatawad ng ilang taon o ilang buwan, dahil lang sa simpleng salita. Kaya nga sabi nila, mas maganda pang pagpinalo mong isang tao kasi makakalimutan niya agad yun. Pero kapag may sinabi kang masakit na salita sa isang tao, tatatak na yun sa kanyang sarili. Diba? So, ang sabi nga po sa Matthew 15 verse 11, na hindi ang pumapasok sa bibig natin yung nagpaparumi sa isang tao, kundi kung ano yung lumalabas dito. Hindi sa mga kinakain natin, kundi sa kung ano man ang nilalabas ng ating mga labi. So, nandoon na dapat tayo mga Kristiyano, ay mag-ingat tayo sa lahat po ng sasabihin natin, sa mga sinasabi natin. Dahil hindi po natin alam kung ano yung pwedeng kahinatnan nito. Diba? Kung hindi natin naayusin ang lahat ng lumalabas sa ating mga labi, ay tiyak na kapahamakan ang pwedeng maidulot nito. So, katulad po ng dati kong kaibigan na pag may problema siya o meron siyang kagalit, alam niyo pong ginagawa niya, nananahimik siya ng 30 minutes. Tinanong ko, bakit kailangan manahimik ka ng 30 minutes at hindi siya nagsasalita? Yun pala, dahil sabi niya, kapag nagsalita ako ng galit ako, ay marami akong mga negative na masasabi at hindi ko yun, at ayoko naman na magkaroon ng hidwaan. So, napakagandang example po no, na nandoon na sa halip na i-burst out natin lahat ng mga emotions or feelings natin na paggalit tayo, ilalabas natin lahat. Why don't we just maging quiet tayo at ipanalangin natin ito sa Panginoon at maaari pa itong maayos. Amen? We all know that God hears every words we say. So, we have to be very careful in saying words na makakapanakit sa damdamin ng isang tao. Dapat nandoon na palaging words of healing, words of encouragement ang ating masabi. So, I hope na marami po tayong natutunan sa oras na ito. So, mga kaibigan, mga kapatid, dumating na po ang oras na tayo ay magpapaalam na. So, sa ngalan po ng ating evangelist, Emil S. Walat, ang CEO po ng RBJC WOM, CNCF, Christ Creation Fellowship, maging sa kanyang may bahay na si Sister Linda S. Walat. Hello po sa inyo dyan, mapagpalang araw po sa inyo. Maging po sa AVP natin, si Sister Charmy Sabigan ng Bombo Radio, sa Engineering Department na kay Brother Dante Ducosin at kay Brother Vincent Fernandez. Maraming salamat po sa walang sawang pagtulong dito sa Bombo Radio. Maging sa resident pastor po natin na si Pastor Alex Manipon. Pagpalain po kayong lahat dyan sa lahat po ng kapatiran natin ng Christ New Creation Fellowship sa ibang bansa, sa Pilipinas, at sa lahat po ng dako ng daigdig. Hello po sa inyo, pagpalain po kayo. I'm yours truly, Sheila Manipon. Ito po ang Buhay Kristiyano. May pahabol pa po si Sister Feby Peralta, Lane Alejo, Mela Bernardo, Chloe Alera, Faith Garcia, at si A.M. Pagulayan. So, I'm yours truly, Sheila Manipon. Ito po ang Buhay Kristiyano. God bless you all.